Okay, mga ka-U3, so eto na po ang inaabangan ng marami, ang atin pong part 3 ng ating pag-uusap sa ating special guest na si Prof. King Cortez. Nakikita niyo na po siya ngayon sa screen. So konting bati po sa part 3 natin, Prof. King. Magandang araw po sa inyo mga kababayan at sa atin pong mga taga-subaybay sa U3 at muli na naman kaming magkakainigan ni Sir JR. Ayan. Salamat po dun sa mga sumuporta, dun sa mga nagulat at dun sa mga hindi masyadong natuwa. Para sa inyo po itong aming magiging usapan ulit. Oo. So Prof. King before we continue sa ating discussion kasi po nung sa mga viewers po ng Youth sa part 2, yung ending no'n, in fact, I remember mentioning about credentials ni Prof. King sa mga hindi po nakakaalam sa ngayon, si Prof. King po ay very much active sa history scene ng ating sa Pilipinas nga. Si Prof. King ay naging may akda. Pero before that, Prof. King, ano muna yung reaction mo na first part 1, part 2 ng mga videos? I'm sure nabasa niyo po yung mga comments. Ano pong reaction niyo sa comment po ng ating mga U3 viewers? Nagulat po ako, Sir JR, dahil Hmm. kasi matagal ko nang binaon yung sarili ko sa usapin na yan, lalo na pagdating sa pananampalataya. Kasi Hmm. alam po natin, no, naturuan po tayo na gawin ninyo sa lahat may karapatan at may kaayusan ng lahat ng bagay. So, pagka may karapatan ka magsalita, lalo na pagdating sa salita ng Diyos, magsalita ka. Kung wala kang karapatan, di ba, you are just a follower, gawin mo yung dapat nakatungkulan na iniatang sa'yo sa kasalukuyan. Mm. Kaya ako po, kumbaga, nakikita ko lang po yung sa YouTube, yung debate po natin dati sa FB. Mismo sa wall ko, hindi ko hindi ko pinopost po yan. Opo. Kaya hindi ko po inaasahan na meron pong magagandang reaction na Hmm. mababasa tayo dun sa mga comment, no. Nami-miss ko rin ho kayo, kaya kaibigan natin, yung mga nakapanood. At salamat po sa Diyos sa inyo pong nagsuporta at mga panalangin. Oo. Prof. King, medyo curious lang ako sa background niyo po ngayon So kasi po the last time, ibang lugar yon. So saan po kayo ngayon? Parang may naririnig din ako mga huni ng mga ibon. Saan po kayo? Nandito po tayo sa May Pag-asa Farm. Ito po yung farm natin na pinundar po natin mga 2018 pa. Wow. So nandito na rin yung library ko, Hmm. saka yung music room. No? Oo. So meron tayong iba-ibang sound effects dito. May ibon, may rabbit, may manok, may kambing. Kasi nasa tayo nasa agrikultura po tayo Kasi Hmm. usually ganun po talaga ako, Sir JR. Kung Hmm. ano yung pinag-aaralan ko, kung ano yung kumbaga nakatuon sa akin, yung Oo. ating mission, Mm. nandoon ako sa lugar mismo. Para alam mo yung pakiramdam, alam mo Hands-on yung talaga hands-on 'no? hands-on ka talaga. Tsaka Kaya pati sa naka-immerse ka 'no, history, sa naka-immerse. culture, kung saan man tayo mapadpad, kailangan ng immersion dahil kasi hindi mo maiintindihan yung sinasabi mo pagka ikaw mismo hindi mo nararanasan. Hmm. Pero Prof. King, so well, it could be a private information, puwede niyo naman po 'wag sabihin kung anong lugar po exactly pero nasa aling probinsya po kayo, Prof? Batangas po, Batangas. Batangas. Okay, so Sa bakit Batangas. of all, places or provinces, bakit po yung napili niyo po sa Batangas, if I may ask? Dito tayo pinadpad ng ng kapalaran no, dito sa Batangas. At Mm. ito kasi merong potensyal na makapagturo sa amin, no, Hmm. kasi wala naman talagang sa academe. Kumbaga, malayo na sa agrikultura yung Hmm. pinag-aaralan ko mula nung kolehiyo Mm. So nagkaroon lang tayo ng realization sa pag-aaral din ng history natin Oo. na dapat sa agrikultura tayo nabubuhay. Kasi yung binigay ng Diyos sa atin, kung ano yung binigay niya sa atin, halimbawa dito sa Pilipinas, Oo. yung lahat ng pangangailangan natin nandito sa Pilipinas. Yung vitamin C, yung vitamin B, yung lahat yan ng kailangan natin nasa lupa, nasa tinubuang lupa natin. Kaya dapat yun ang ma-realize ng mga Pilipino at nakita rin natin yung plano ng mga bayani natin na hindi nawawala
ang agrikultura sa kanilang Hmm. plataporma kung may tatawag, no? Sa Liga Pilipinas, sa Katipunan. Dahil nga, yung sinasabing pag-ibig sa tinubuang lupa, eh kasama ang agrikultura doon. Hindi Kasi hindi lang siya yung, kumbaga ideya, political na aspect, oo, 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 kundi yung hindi. actual na Kasi literal din na lupa talaga, agrikultura 'no? Oo, kasi binabayad ng tributo yung mga inaani, imbis na kinikita na ng mga magsasaka natin noon, binibigay pa sa mga Kastila, Mm. pinapakain pa sa mga Guardia Sibil. Kaya yung sinasabi ni Bonifacio na yung katutubong soberenya natin, inaagaw ng Katipunan para tayo ang mag-cultivate ng natin, ng lupa natin. Tayo ang kumbaga makinabang doon sa ani ng natin ng bunga ng agrikultura natin. Kaya maano yun, malawak siya. Dapat doon tayo mabuhay kasi nakita niyo po ang Middle East. Ang Middle East, wala naman silang matabang lupa eh. Mhm. Nabuhay sila doon sa kung ano yung meron sila, yung langis. Yun yung pinagtuunan niya ng pansin. Kasi Mm. minsan sa marketing at saka sa business, dapat meron ka talagang isang concentration ng mo eh. 'Di ba? Ng pagkakakitaan mo eh para makita mo kung paano i-develop, paano mag-prosper. Oo. Dapat sa atin ma-realize hindi lang isang binigay sa atin na ganong karami, no? Binigay sa atin matabang lupa. Mm. Kaya nga naghahanap ng yan eh, ng Spice Island yung mga taga Europa na yan eh, 'di ba? Mhm. Dahil kasi hindi sila maski sa Espanya hindi ganoon ka hindi mataba ang lupa po nila. Kaya po Mhm. tayo po ay nandirito para sa pagtuturo natin tungkol sa agrikultura, eh kapani-paniwala tayo kasi nandito tayo sa farm eh. Hindi bukang bibig lang na pagdating ng eleksyon makikita mo humahawak ng nasa magsasaka, Mm. nagtatanim kunwari, pero hindi naman talaga nila kasama yung mga natin, yung mga farmers natin. Pero kung titingnan natin Prof like kung, titingnan natin sa field ng pagiging historyador at saka field ng pagiging, isang farmer, isang magsasaka, ano yung mga joys na nakita mo Prof King? Kasi if you think about it hindi siya magkapareho technically, eh, kasi isa 'di ba babad tayo sa papel, babad tayo sa computer, sa laptop, mag-research. Pero on the other hand, yung pag-dip ng kamay mo sa lupa, basang lupa, paglagay ng mga seeds, napakaibang ano yun, experience yun Prof King. What are the joys that you find sa farming? Kasi nga po kumbaga history will tell you about the intention. Aha. Kumbaga yung origin, 'di ba? Mm. Ano ba ang pinagmulan. Eh, dun sa mga binabasa natin sa history, lahat ng bayani natin, yung mga ninuno natin, no? Opo. Dito sila nabuhay sa agrikultura. Kailangan i-apply mo yun kasi yun ang problema sa academe. Oo. Yung nababasa, minsan hindi na-apply, nananatiling teorya. Mm. 'Di ba? Kasi pagka yan, ginawa mo in application, yung nabasa mo, yung binabasa mo sa history, katulad nun, sabi ni Rizal, sinulatan niya yung niya, yung kapatid niya, mga Enero 1896. Hmm. Sinabi niya doon na para sa mga pamangkin niya, hindi lahat magiging doktor, sabi niya. Hmm. Kinakailangan mayroong magbubungkal ng lupa. Yeah, yeah. So, kumbaga, makikita ninyo sana kung tayo natuto sa kasaysayan, hindi natin mamaliitin ang mga magsasaka. Dahil ang katumbas ng magsasaka para kay Rizal, eh, isang doktor. Kasi Hmm. kumbaga, kung kailangan ng doktor, kinakailangan din ng magsasaka. Di ba? Sinasabi nga nila, siguro kailangan natin ng doktor ng isang beses, isang taon. Mhm. Kailangan natin, kung healthy tayo, di ba? Pero ang magsasaka, kailangan natin 3 times a day. So kung priority lang dapat, kung Mm. makikita ng ating pamahalaan din, talagang dapat ang priority natin itong agrikultura dahil kasi maraming gagamuting problema sa lipunan nito eh. Ang mag-aaral, merong pagkain sa tiyan, 'di ba? Papasok ng masustansya ang kakainin. Hindi kailangan magnakaw ng tao dahil meron siyang pagkain, 'di ba? Yung kalusugan ng tao masosolve din. Kaya siguro yung natitira nating panahon na may paglilingkod sa kapwa natin dito sa agrikultura at maturuan din yung susunod na henerasyon kung kaagad magtanim eh. Kahit na kumbaga malayo na sa generation nila dahil
sa tala ngayon, Sir JR, nasa 58% lang ang ano eh, ang mga 58 years old Mm. yung average ng mga Age. magsasaka natin. You mean Oo, average age, kailangan no? average age Matanda na na yon, matanda yan. matanda na yun. Mga Matanda yan. 15 years lang ang lilipas, Mm. magre-retire na yun. Ang Correct. problema yung susunod na generation, ayaw magsaka. Gano'n talaga. Siguro kasi, kumbaga hindi nakikita yung ano, yung pagiging fancy ng isang, magsasaka. Prof, gusto ko lang mai-insert ano, kasi ito actual na experience namin. So, yung father ko talaga is into farming. Pero love niya 'yan, okay? Kasi, we're really into business ano. Pero yung love niya na nakita ko talaga is farming, and I always discourage him kasi yung return lugi pa. So gusto niya yung mga Yun nga po yung lubos-lubos lugi. na ano eh. Lugi eh, Na ako naman sa kalagayan ng perspective ng natin. isang, kumbaga isang sa business mindset, kung, malaki pa yung lugi mo, it's not worth pursuing, 'di ba? Pero gusto ko lang i-input dito, Prof. King, yung actual na experience ng isang foreigner na pumunta sa farm namin. So yung sa farm, iba-iba po kasi ano, meron kami dati kalamansi, iba-iba, magulay, may mga high value din yung mga spices, ganyan-ganyan ano. Pero yung isang foreigner na pumunta sa amin, pinapunta lang namin kasi kaibigan nga, tapos nung pumunta siya, from Slovenia naman yun ano, sa Eastern Europe. So nung papunta niya sa farm, sabi niya, "Iba yung sistema dito." Kasi ang napansin niya, siguro sa kanilang bansa 'pag sinabing agriculture, talagang ano, parang kumbaga develop talaga yung industry, at saka sabi niya, hindi yung parang ilang ektarya lang, talagang sobrang lapad nung kanilang mga 'pag sinabing working in a farm, Acres, ang lalaki talaga ng mga acres ng land na tinetend nila. So, yun ang nakita niya na observation na nung tinanong namin siya sa yung pagtingin niya sa, kasi nagfa-farm din sila doon sa Eastern Europe, of course, 'no. Sabi niya na yun ang nakita niya na parang sa atin, kanya-kanya, maliliit, at saka sabi niya na kulang din sa mga makinarya din talaga. Yun ang na-notice niya sa atin. So, with old techniques na ginagamit natin sa farming, so we can expect na yung output hindi gano'n ka mass produced kumpara sa mga bansa na may magandang teknolohiya katulad ngayon ng China at saka ng Japan. So anong anong thoughts niyo diyan ng Prof. King sa estado pa ng agrikultura, at itatawid ko po, ₱20 per kilo ng bigas, kaya ba? ano po yan, kumbaga, sa atin po kasi hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa mag-educate, di ba? Hmm, Nakita natin kalunos-lunos na yung agrikultura natin eh. I agree. Kung wala pang magtuturo, kung wala pang magpapaunawa sa mga susunod na henerasyon, Mhm, mas lalo tayong mahihirapan. Kasi ganito ka-behind na yung agriculture natin eh, di ba? oo, Dati pinupuntahan tayo ng mga taga-ibang bansa para mag-aral dito, correct. lalo na sa UPLB, sa IRI, di ba? IRI, oo. Tayo Sa mga ang viewers po ano, natin na International Rice Research Institute po 'yan, 'no, IRI. oo, Sa lalo Laguna na daw ang po, Thailand, di ba? mm. Kumbaga, yung mga project na naunawaan nila, napag-aralan nila, In-apply in-apply nila nila. doon sa bansa nila, no? Tayo Hmm, po ang hindi nakaintindi. Kasi po nakikita ko po sa umuugit po yan eh. Nasa pamamahala kasi yung resources naiipon sa kanila. correct. Tapos pagka tinignan natin nung nakaraan ng taon, nung nakaraang administration, nasa pampito ang budget ng ano eh, ng agriculture eh. Buti nga siguro pinagtuunan ng pansin ngayon ng kasulukuyang pamahalaan, Mm, eh nakikita naman nila yung realidad na malaki na talaga ang problema, di ba? Malaki na ang problema ng agrikultura naturally, tapos meron pang man-made na, di ba? May oo. mga smuggling pa, Nagho-hoard pa ang iba. na nag-hoard pa, di Mm, ba? So, ganyan na siya kalubha yung sakit ng agrikultura po natin. Kaya kailangan talaga kailangan po kasi diyan kamay na bakal na. Hindi na uubra yan ng ano ng basta preaching lang, mhm, hindi na mo makukuha sa ganyan yan. Pero gaya ng mga bayani natin, kahit na hopeless, 'di ba? Kahit nakikita nila na kumbaga dihado sila sa laban dahil kasi makapangyarihan ng Espanya eh. Pero hindi sila nawalan po ng pag-asa eh. mm. Kumbaga Pero maiiwan natin sa susunod na henerasyon eh. mm. So, Prof. King, for me personally, I appreciate na kumbaga you are showing people na there's value in agriculture, no?
Pero gusto ko lang maitawid dahil po name-mention niyo nga po sa ating mga bayani, unahin na natin yung napakainit po na topic ngayon kasi nga Metro Manila Film Festival at isa sa mga historical films na na-appreciate ko actually, though ito para sa mga viewers, pinanood ko dahil alam ko pag-uusapan namin ni Prof. King, ito ay pinanood ko kahapon, 'no, pinanood ko yung Gomburza. Ang layo nga po kasi limited actually sa buong Pilipinas yung mga sinehan na nagpapa-showing nga ng Gomburza kasi gusto natin yung mga ano, rewind, yung mga gano'n. Pero wala naman pong ano, I mean, pero the point there is, sadly gano'n talaga sa Metro Manila Film Fest 'no, yung mga for them na hindi gaano ka-interesado 'no, na hindi kakagatin ng masa, kumukonti at kumukonti yung mga sinehan na nagpapanood. So, I have to travel to a different city, Prof. King. Maraming sakayan ng jeep pa 'no, ilang jeepney rides pa para mapunta doon. But so I went to a cinema in San Fernando pa sa Pampanga. And, sige, Prof. King tingnan natin anong ano mo sasabi mo sa pelikula. We can, give criticism or, feedback sa cinematografiya, sa storytelling, or sa actual na historical fact kung kayo na pong pumili kung saan niyo po titirahan yung inyong pong observation. So, puwede na po kayong mag-umpisa. Hindi pa tayo po kasi rin dala ng responsibilidad natin sa mga tao, yung obligasyon po natin na Mm. makapagsalaysay makatotohanan sa kasaysayan, Mhm. kailangan din nating panoorin, Hmm. Sir Adal, Oh, yeah. kasi magiging ano tayo, magiging blind criticism ang maibibigay natin pagka hindi mo mismo napanood, di ba? Correct, correct. Film aesthetics, acting, cinematography, Okey po sa inyo 'yun? maganda siya talaga. Kumbaga, Hmm. pwede na siyang isabay dun sa mga nakaraang mga historical films, no? Mhm. Kasi yung Ignacio de Loyola din ng Jesco, maganda rin yung pagkakagawa nun eh, no? Hmm. Dahil unang-una, meron silang budget. Dahil kasi Mhm. yun ang problema ng historical film. Pagka period ang ginagawa, mahina ang daang milyon dyan, Sir Totoo 'yan. JR. Totoo 'yan. So kung gaya ng sinasabi mo kanina sa agrikultura, mas mag-iimbes yung ibang mga producer doon sa madaling gawing pelikula, Correct. nagpapakilig, Oh, yeah. nagpapatawa, Mm. kaysa mag-imbes sa isang historical film na hindi mo alam kung papanoorin. Kaya Mm. ngayon nangangapa yung mga sinihan, papanoorin ba? Pag Correct, kami nagre-request lang, doon lang nila correct. binubukusan. So, ganun nakalayo, no? Ganun nakalayo yung kasaysayan natin sa mamamayan. Kumbaga, kailangan mong ilako, kailangan mo siyang, kumbaga, minsan talagang ipakiusap pa. O yun po kasing sayang na Luna, yung dulo niya, kumbaga, yung malapit na mawala na yung mga sinihan dahil wala masyadong nanonood, nanawagan sila noon. So, nag-response yung mga estudyante, Ayun. no, yung mga kabataan. Kaya, kumbaga, naging blockbuster pa. Hmm. So, ganun yung estado ng ano natin, ng historical films natin, no? Kaya, etong Bumbursa, si Cedric kasi minsan nakausap ko dahil gusto ko silang Hmm. tulungan sa Bacoor eh. Dahil Ah, nung pinablish ko yung book ko na ano na government ang nag-produce. So sana sabi ko sa kanila maiikot sa mga eskwelahan, mapanood sorry nung Prof. King, yung mga book na yun, anong title ulit? kabayanihan ni Padre Gomez. So Meron talaga akong meron talaga akong libro. so yun na-mention niyo po kasi Sinulat si ko talaga. Cedric, yun na-mention niyo po kay Cedric, as you're talking about Cedric Juan, 'di ba po? Yung ano, yung, Opo, opo, opo. Ah, si, Pepe Burgos dun sa pelikula, ano? Opo, siya po yung Mm. Pepe Burgos at congratulations no Cedric no dahil kahit papaano yung Padre Burgos nagkaroon ng Oo, buhay nakita ng mga oo. Pilipino si Tsaka best si actor Padre yun, best Burgos. actor 'no, si Mr. ano, Oo, Cedric. sabi ko nga po no si Cedric kumbaga kahit na bago siya sa industriya yung mga nakasabayan niya di ba matatagal na talaga mga Oo, veterano na sila veterano, Piolo sila Dante sila Rivera, Dingdong. Dante Rivera 'di ba sa ano, yung si Padre Gomez 'di ba po, 'no? Padre Gomez, Hmm. oo. Pero Hmm. ano, no, nakuha niya yung Best Actor. Kaya congratulations, Cedric, no? Dahil Hmm. sabi ko nga, nagkaroon ng buhay si Padre Gomez, nakita ng mga Pilipino. I think Prof 'no, I think personally, this is what I feel is happening. I think there is a thirst pa rin
sa atin, sa ating mga mula sa ating kabataan, mula sa ating masa na malaman yung ating kasaysayan. Pero I feel dahil sa dami ng posibleng mga distractions sa social media, kaya hindi tayo halos maka-focus or makapagbigay ng full attention natin sa mga historical films or historical na mga bagay. Kasi kung titingnan po natin yung Maria Clara at Ibarra, maganda din naman yung reception din naman po, Prof, 'di ba? Ng especially ng new generation. So, I Oo, feel kasi nahanap nila mm. yung makaka-relate eh. Kumbaga pag Oo, nilagyan mo na ng fiction, oo. yun, kumbaga nagkakaroon Mm. ng interest sa mga Pilipino. Lalo na kasi yung mga streaming platform, talagang binuno tayo sa puro fiction lahat yan eh. Kumbaga, yun na Hmm. yung nadadigest ng mga Pilipino Oo, araw-araw, di ba? oo. Pero would you rather, Prof, na ang ating treatment sa ating showbiz 'no, kasi entertainment din naman din 'yan, pero would you rather na okey lang sa'yo na ang pag-treat ng ganitong mga concepts sa history gawing parang fiction or hindi siya totally historically accurate para lang mas kumbaga digestible siya sa masa or you think na talagang mas dapat pa rin na maging historically accurate tayo? Sa mga movies natin. Kasi yun yung usual na dilemma po kasi, eh, 'no, sa storytelling sa movies, Oo, eh. yun. Ang problema po kasi diyan, Hmm. pagka may fiction, sabihin kung may fiction. 'Di ba? Kumbaga, Ah, malinaw 'yun sa mga tao, may fiction yung inaango sa kasaysayan natin. 'Yun, hmm, maiintindihan natin 'yun. mm. Kasi as mass comm grad po tayo Opo, eh, no? opo. 'Yan ang masters po natin eh. Meron kaming film aesthetics eh. So Hmm, merong creative license, may cinematic correct, license. correct. Naiintindihan May natin lahat ng poetic mga bagay. license pa yan. Oo, may poetic license pa. Mm. Sana within the bounds within the bounds of historical accuracy. Hmm, 'Baga wag mong babaguhin yung talagang nangyari dahil kasi may iba ang pagtuturo sa mga tao eh. So kung hmm. papaano nag-usap 'yan, bahala ka na, 'di ba? Basta kahit papaano yung pagkakatagpi-tagpi sana leading dun sa totoong nangyari. Ah, Dahil kasi kumbaga wala na ngang time ang mga Pilipino magbasa eh, 'di ba? Kumbaga wala na nga silang time sa history. So they will expect na yung mapapanood nila, they will assume na yun yung tama tama, yung mga oo, napanood correct. nila, yun yung tama dahil kasi mayroon ng mga consultant na historians, may budget, merong mga magagaling na direktor. Hmm, So yung common tao na manonood sa sinihan, ganun na yung ano niya, ganun na yung expectation niya, 'di mm. ba? Kasi lahat makikita natin kasi binabasa ko yung mga yung mga post ng mga historian natin eh, no? Oo. Dr. Victoria sa UST, guilty daw ang Gumbursa. Guilty. Eh, kay Sir Atoy Navarro naman, ano naman sa kanya, wala daw maipupuna. So kay Prof. Shaw naman, dapat daw naayos ng kapiraso yung kay Padre Gomez, which is tama naman, no? Sorry Tapos, Prof King 'no, before you continue. So yung kay Prof Gomez, hindi ko lang po gano'n ka alam na yung tinutukoy niyo po kay Padre Gomez na tinutukoy din ni Prof Shao. Ano po ba 'yun? Yung sinasabi niyo patungkol kay Padre Gomez doon sa movie? si Padre Gomez kasi mas makulay ang buhay ni Padre Gomez. Gano'n po ba? Oo, oo. Kumbaga parang siyang si Plaridel. Kumbaga kung sikat si Rizal, parang si Ah, Plaridel si Padre Gomez kasi siya ang veterano dun eh. Kaya 70 plus years old na siya, oo. medyo off ako dun sa naging ni Padre Gomez dun at saka Ah, ni Padre Zamora. Kasi ano parang pagka nakukulangan po ba sinabi kayo? mo ka, Nakukulangan oo, kayo? nakukulangan ako dahil kasi pag sinabi mong Gombursa, kailangan yun equally 3. napakita mo yung nila, yung Ah, mga sides nila. Kung hmm, Kay Padre Burgos, Burgos lang yan, okay lang, 'di ba? oo, Kumbaga tama, kasi naka-focus sa kanya eh. Pero ang tama, title Bursa eh. oo. Eh lalo na siya pa yung unang-una doon, yung Gomez doon, 'di ba? Siya ang Hmm. unang-una. Kasi ano yan eh, parang naging little mayor yan sa Bacoor eh. Other than yung ecclesiastical services na binibigay niya, nagpapagawa yan ng daan, nagpaano yan ng kooperatiba. Kumbaga, nagbibigay siya ng puhunan sa mga magsasaka. Kaya mahal na mahal siya doon sa Bacoor. Eh. Hmm, Parang FPJ yan doon. hmm. Prof King, na-remember ko sa isang ano nga, kasi na-mention niyo po about kay Prof Shao. Sa isang interview yata, sa isang documentary, Prof Shao would describe Father Gomez as a one-man NGO.
Yun yung Oo, oo, pagkaka-describe oo, niya, no? ganun, So ganun siya. makulay pa Kas po kaso makulay pala talaga. makulay, oh, Oo. makulay. Lalo na personal na rin, no? Kumbaga meron siyang ano, meron siyang mga revealing aspect doon sa kanyang Last Will and Testament, no? Nakuha kasi natin yung ano niya, yung Last Will and Testament niya sa Hmm, pag-aaral ni Dr. Luciano Santiago, no? oo. So, yun po, kumbaga, yung tinatalakay namin, una, okay, yung kay Hermano Pule, dahil kasi Mm. nagkaroon talaga ng, ano yan, nagkaroon ng mitya talaga. Kasi hinihingat ako from JR kung paano hindi natin may spoil eh. Di ba, uh kumbaga, Ay, hindi. madiscuss Oh, natin sige, siya sige. ng... Oy, sa mga viewers natin ha, itong aming pong pinag-uusapan ay may konting spoiler na po ito. Pero tandaan niyo po, sa history kapag nag-aaral tayo, may spoiler na kasi nangyari na yan eh. Hindi niyo Ah, lang nangyari na, binasa. napanood Hindi na, niyo lang nabasa na. binasa. Hindi niyo lang binasa Oo. yung mga biography nila kaya hindi parang parang sa inyo bago pa pero actually dapat spoiler na yang lahat sa atin eh technically dahil kapag nag-aaral ka ng kasaysayan alam mo na yung mga nangyayari at least yung mga big details. So Prof. King, na-mention nga natin, we've been talking about historical accuracy. Gusto ko po nga malaman to be more, kumbaga detailed or detail-oriented na tayo ngayon. Anong specific na mga scenes? Ito ha, spoiler alert yan ha sa mga viewers natin na hindi pa nakapanood. Kung hindi nyo pa napapanood, huwag nyong panoorin dito. Skip nyo na lang. Forward nyo na lang ha. Pero yun nga Prof. King, yung mga scenes eksena exactly na you feel parang may kulang or parang mas dapat siguro nating baguhin or i-focus more on the historical accuracy. Ano po mga scenes 'yon? Yung ma-remember nyo? Opo, no, unang-una po kasi maganda yung pagkaka-laid ng foundation ng film pagdating doon kay Padre Palaez, no, kay Piolo. Paolo, yan. Oh, yung Pogi, secularization. pogi si poging-pogi si Padre Pilhais doon. Oh, dapat medyo mas may edad pa ng konti ang kinuha sa akin, dahil Correct, kasi si correct, correct, Padre correct. yung kasing edad ni ano yun eh, ni Padre Gomez po yun eh, no. Oo. So yun kasi ang katotohanan po para maintindihan ng mga kababayan natin yung secularisasyon, no. Hmm, Bakit ito yung pinag-usapan? Bakit pinaglalaban to pati nila Rizal, 'di ba? Bakit umabot seglar. sa ira nila? Seglar Oo, 'no? yung Seglar. secularization po kasi dati merong paring regular at saka sekular, no? Kung yung sekular, yung mga paring Pilipino dati mga assistant lang 'yan. Ngayon, como sila yung nagmisyon, 'di ba? Nagpalaganap ng pananampalataya nila. So meron silang pag-aangkin dun sa kanilang pinundar. 'Di ba dapat sila rin May yung parte ano, rin sila sila, rin yung oo. mahawak ng pamilya. Oo. Oo, may poder din sila. Kaso ang problema, nung ni-recall yung mga Jesuita, yung mga Jesuits, kinulang sila ng manpower. Correct. So nung una, may mga problema dun sa mga paring Pilipino dahil hindi pa magagaling masyado. Kumbaga, Mm. nag-aaral pa lang eh. Kumbaga, hindi pa yun yung ano nila eh. Hindi pa yun yung talagang forte nila eh. So, ang nagkaroon ng problema sa kanila, Sir JR, nung ibinalik yung mga Jesuita. So, nagkaroon na naman ngayon ng surplus. Correct. Kaso, yung mga parokya, matagal nang hawak ng ano ng mga Pilipino. So, marami sila, kumbaga marami silang mga iba't ibang mga praile, walang mapaglagyan yung iba, walang mahawakang parokya. Mm. Pero meron ng paunang sabi ang royal decree ng ano ng Espanya na talagang ang mission lang nila is magpalaganap tapos secularization sa paghahawak ng parokya. Mhm. Malinaw 'yan, malinaw 'yan. Hmm. Kumbaga parang pagkatapos mangaral ng mga ano ng mga paring regular, yun talaga yung mission nila magpalaganap. Mm. Mm. Secular na yung priest ang maghahawak dapat nun. Hmm. Ganun po yung sistema na gusto mangyari sa ano sa Madrid kahit na yung Council of Trent, no. Mm. Yun yung talagang secularization kasi bago pa mangyari yan sa Gombursa, meron ng usapin niyan sa Cavite rin. Nung Matagal tinignan na natin hindi yung hindi lang 'yun premise ng sa kanila lang. pangyayari. Oo. Oo. Kasi walang malay itong dating gobernador at saka yung arsobispo dati na nakahawak ang mga pari dati na yung mga pari natin sa Cavite na Mm. ganun nga ang instruction yung tungkol sa Hmm. secularization.
Ngayon nagalit sila. Ginawa nila kinulong yung mga pari natin. But Hindi pa before to that, Prof, Gumbursa, ah. but before Oh. that, Prof King, no, actually, in all fairness, sa movie, it was mentioned. I think it was mentioned na more than 10 years, no, before their situation. Dun sa film, sinabi yun na parang we've been fighting for this for more than what 12 years or something. Na mention dun sa Oo, opo, movie, na opo. mention. Pero, Oo, kasi meron silang mm, ano eh, by law at oo, saka sa mga utos ng ano ng oo, Espanya. Meron talaga silang pinanghahawakan oo. dun sa secularization. Gusto ko lang malaman, Prof, before we continue further, no? Kasi na-mention niyo po na pinull out yung mga Jesuits. Sa mga Oo, viewers po diyan. natin, iba't ibang order po kasi ng mga kaparian sa Pilipinas. May Dominican, Oo, yung mga iba-iba yan, mga religious order order. yan, o religious order. Pero nung tinanggal po sila yung mga Jesuits, gaano katagal po ba yun? Kasi if that's the case, so parang sinasabi po kasi natin ano na merong void nung nawala yung mga Jesuit, nagkaroon na ng empty kumbaga ng mga positions, kaya sinasabi niyo nga po na nag-take over Oo. yung mga Pilipino, ano. So gaano ba katagal, Prof, yung ano, do you know kung gaano katagal nawala yung mga Jesuits Matagal natin? pa yun, more than 10 years yun. More Baka than 10 umabot pa years. yun. Kaya kumbaga talagang Hmm, nag-ugat na yung ano eh, nag-ugat na oo, yung pari natin doon sa ano, doon sa parokya niya minsan eh, no? Ganun oo. siya katagal. Eh Hmm, kaso, gaya nung binanggit ni ano ni Piolo, oo. yung kasing parokya sa Antipolo, yung isang abulo yan nun, yung 'di ba, isang mass, no? Hmm, Kaya nung sustinihan yung buong grabe, taon. grabe. Sobrang Kaya laki. kumbaga, Oo, ganun yung interest nila dun sa mga kumbaga mga bigating oo. parokya lalo na din Mhm, sa Maynila. Yung oo. Quiapo, mainit din sa mata nila yan eh. Mhm. Natin, yung pagle-laid ng foundation ng pelikula, maganda siya. Oo, oo, Kaso ang problema, oo. yung mga succeeding na mga pangyayari, yung mga maliliit na bagay, pwede mo pang mapalampas eh, no? Mhm, Katulad nung pagkatapos nung kay Piolo, aha. yung kasing gobernador general na De La Torre, De La si Torre. Carlos De La Oo, Torre, oo. mabait yun eh. Hmm, Medyo masungit pa nga yung pinakita nilang Gobernador General Torres dahil kasi yun, binubuksan talaga nun ng ang Malacanang sa mga Pilipino. ah, Tsaka binasbasan niya yung Comite Reformadores. mhm. Yun pa, yung Comite Reformadores, yun yung organization nila, hindi Los Filipinos, no? Walang ganun. Hmm. Hindi yun ang organization nila. Kasi Kumbaga as a pang-hype lang ngayon, pang-hype oo lang. nga, Pero pero kasi, talaga Prof, as a viewer, organization. Prof, 'no, I mean, that's really nice that you mentioned that. Kasi as a viewer ako, hindi naman po ako alam talaga sa history, although kasi matagal na rin po ako hindi nagturo ng ano, ng history subject, ano na, Oo. more than 10, 15 years na yata, since it's been a long time. Pero as a viewer, casual viewer, I would say na ang impression nun would be na si Pelaez ang nag-start ng term na Los Filipinos, kasi 'di ba may ganun pa siya sa book, pinagano niya kay ano, kay Oo. kay Burgos, 'di Hindi ba kasi po? dati ang Mm. Pilipinos ay yung mga Kastila yun na pinanganak sa Mm. Pilipinas. Oo, mga ano 'yan, ha, sa Dun, mga viewers yun, natin, ang yun tawag yung natin mga ginagamit na Pilipinos. Kaya oo. kumbaga, kung iniisip ko na ano ba ang sinasabi nilang Pilipino na binigay ng Bursa, Mm. yung kakanyahan ba natin, yung identidad natin o yung origin ba? Dahil kasi talagang tinatawag ng mga Pilipinos yung Doon, yung 'no, mga doon. Kastila na pinanganak Ano dito, 'yan, tawag doon Pilipino. mga Kanila insulares, 'di ba galing po? yan. Insulares, 'di ba? Mga Oo. insulares 'yan. Kasi yung So pero I think yun kumbaga. mm. Sa doon Mm. kasi sa makikita natin pag pinakita kasi natin na noon pa lang sa panahon ni Governor General De La Torre, Opo, close na sila sa mga Pilipino, close siya kasi panalo ng revolusyon eh. Yung liberalismo medyo sa Espanya, 'di ba po, 'no? naka-hype noon eh. Mm. Hindi katulad nung conservatism dati sa Espanya eh. Oo. Actually, si De La Torre, pati secularization sa education, gusto niya. Hmm. Nakita mo kung paano inaalis niya yung impluwensya masyado ng mga prele sa mga tao, sa lipunan. Hindi lang sa parokya, pati sa edukasyon. Pero by any chance, Prof King, do we know bakit parang naging gano'n yung tendency ni De La Torre? Bakit kaya gano'n siya, 'no? Kasi kung technically titingnan natin, medyo ano 'yun, eh, medyo liberal talaga yung kanyang mga ideyas kumpara sa Oo, ibang liberal siya oo. eh. Bakit po kaya? Di, papasok tayo dun sa intention ng film. Aha, Ito yung, kumbaga, mhm, wala akong problema sa director, wala oo, akong problema sa mga actor. The oo, intention itself, aha, no? Yung nag-produce. mm.
Tandaan natin, Jesuita yung Jesuita, mga oo, nagtuturo. oo. Isa sa mga So, producers, kumbaga, oo. hindi nila incriminate yung sarili nila doon sa mga talagang nangyari, no? Kaya Mm. doon ako medyo nagdadamdam dahil kasi Aha. parang ano eh, parang merong naghuhugas ng kamay eh. In Ganun what yung way po, Prof? In what way po na parang paghuhugas ng kamay yung nasasabi niyo? kasi ang totoong reason, no? Mm. Doon pa lang kaya nilelate ko kung gaano ka-close Oo. sila yung Komite Reformadores, si Ridor, abogado ni De La Torre, Mm. si yung si Joaquin, universidad na ano yan eh, professor yan eh. So mga lingkod sila ng mga ano, may mga posisyon sila sa Kastila. Liberal lang sila. Oo. Tapos si Padre Burgos madalas sa Malacanang. Kasi kumbaga pag may mga gathering, iniimbitahan talaga sila eh. So dito mo makikita yung selos ng mga praile. Hmm. Doon niya nag-ugat eh. Dahil kinukuha nga nila yung parokya eh. Di ba? Etong dumating na gobernador, binibigay naman. Tapos pati yung edukasyon, ibibigay pa rin sa, kumbaga, dadalhin pa rin sa secular system. Oo. So, ikaw man yung mga praile, lalo na yung mga provincial leaders, no? Yung mga talagang nangahawak ng mga order sa mga probinsya, medyo ano sila diyan, medyo nasaktan sila diyan sa pangyayari na 'yan. Oo. Kaya ngayon, pagdating ni Izquierdo ng mga 1871, Mm. ikaw ano ang gagawin mo? Hindi magsusumbong ka, 'di ba? Magsusumbong ka kung paano ka tinrato, pati yung sa secularization, pati yung sa education, lahat yan i-report mo talaga yan dun sa bagong boss na darating, di ba? Tandaan po natin mga kababayan, meron po tayong katutubong soberenya. Yun yung inagaw ng mga Kastila. Ngayon, tayo sinakop hindi sa pamamagitan ng militarisasyon. Tandaan natin, ang Norte America, sinakop yun by military eh. Tayo hindi. By faith tayo sinakop. Kailangan lang ng isang praile sa isang lugar para makontrol ang tao. Hindi Correct. kailangan ng napakaraming sundalo. Correct. So, ang soberenya ng Espanya, nakapatong, kumbaga nakasalig, nakasuhay dun sa kapangyarihan ng mga praile. Correct. So, pagka nawala ang prestihiyo ng praile, Bagsak magdedelikado lahat. rin yung soberenya ng Espanya. Correct. Correct. So, kung ikaw ang gobernador general at konserbatismo ka, papakinggan mo talaga at all cost ang mga praile. Dahil kasi unang-una, ikaw ang mahihirapan. Mm. Pagka nga naman yung mga praile hindi na pinapakinggan, mahihirapan tayo kasi sila, yung mga historiador ng mga taga-UST, no? Sila Padre Fidel, Villaruel, no? Eh ano yun eh, kumbaga Dominikano yun eh. Alam niya na ganun nga nakasalig ang kapangyarihan ng Espanya. Ibig sabihin, tapos na laban pagka naalisan mo ng prestihiyo ang mga praile. So Interesting ngayon, oo. ang Yes, gusto Prof. mangyari ni Izquierdo, Sir JR, Yes. maibalik yung impluensya ng mga praile. Mm. Mm. May Yun ang gusto ko lang very intention niya. i-mention dun, Prof. King, ano, yung kumbaga yung dynamics mismo ng political power, 'no? Kasi makikita natin, we may ask then, who is more powerful? Ang mga praile ba ang mas may kapangyarihan o ang mga may holder ng political power technically, ang Governor General? So it seems to me dahil nga masyadong temporal yung mga Governor Generals katulad ng sitwasyon ngayon sa Pilipinas na kung saan pagkatapos ng 6 na taon, ibang leader na naman. So, pwede tayong magtanong kung who really wields the real power in a country, no? So, I think magandang aspekto 'yan sa mga nag-aaral ng kasi ako yung perspective ko, Prof, is political science, ano? So, kaya Opo, na-mention opo. ko 'yan. Magandang tingnan niyo ng aspeto sa Pilipinas, yung mga wielders of real political and economic power. Kasi dito ang ginawa ng Phrilocracia is ang pag-combine ng both religious power and Oo, political kumbaga and pati yung economic finance, power. napakialaman na So, nila, oo. just imagine gaano ka-powerful yung isang fraile kapag sinasabi natin na holder ng actual na political power. Nako, napaka-widespread ng kanyang influence definitely.